Morning, Apostle Peeps! Welcome back to our Wednesday Wellness webinar. So, February, as we all know, it is the month that is full of love. It is because we are celebrating Valentine's Day and it is cherished with happy moments or unforgettable experience. However, on the other hand, some people also may experience unhappy moments, and sometimes it may lead to a condition that will affect also their physical or emotional health. So with that, I invited Nurse Jarina to discuss us the topic about broken heart syndrome, how it will affect us and how will we prevent it. So hi Jarina. Hello po, Nurse Edlin. Hello everyone. I am Nurse Jerina. Speaker for today, mag-explain about broken heart syndrome, kung paano ito nangyayari, or kung ano yung mga nag-trigger para magkaroon tayo nito. Broken heart syndrome or stress cardiomyopathy, isa siyang condition na nati-trigger by intense emotional or physical stress na pwedeng mag-lead dun sa mga cardiac dysfunction. Like for example, di ba ang heart natin is ang main function niya is to pump the oxygenated blood sa system natin. So dahil nga doon sa mga emotional stress or mga physical stress na nagko-cause, nagkakaroon na ng dysfunction si heart. Minsan, pag-pump niya ng blood, bumabagal, minsan bumibilis. So yon, meron tayong tinatawag na parang may part lang ng heart natin na nagpa-function, may part na hindi. So, pero yung stress cardiomyopathy na to, condition siya na temporary lang naman or reversible pa rin naman siya. Kasi may mga treatment naman na pwedeng gawin or pwedeng may mga medication na pwedeng inumin para po makarecover tayo sa condition na to. Tinatawag din ito na Takotsubo cardiomyopathy. Isa siyang Japanese term kasi ang nakadiscover din sa kanya is isang Japanese cardiovascular specialist. Napansin kasi niya na yung shape ng heart natin, then yung Takotsubo path is almost the same ng shape. So, yun yung ginagamit kasi nila para makapanghuli ng octopus. Then, ang Takotsubo cardiomyopathy, na-discover siya noong 1990 pa. Hindi lang siya ganun kakilala kasi nga rare case lang din siya. Here are the symptoms na pwede mong maramdaman once na meron kang cardiomyopathy. Chest pain, kasi nga di ba meron tayong nahihirapan yung heart natin na mag-function. Kaya nagkakaroon ng chest pain. Yung chest pain na yan, kinoconsider nila na halos same ng pain ng heart attack. Then, arrhythmia. Arrhythmia is a medical term for irregular heartbeat. Pwede siyang mabilis, pwedeng mabagal. So, naiano siya sa low blood pressure or high blood pressure. Kasi once na kapag ang heart natin is bumagal ang pag-pump or bumilis ang pag-pump, naapektuhan ang pressure ng blood. Then, shortness of breath. Ayan, syempre kasi once na nagkaroon ng chest pain, bumagal ang puso, bumilis, then sa long term na rin yung nararamdaman mo, nagkakaroon na ng shortness of breath. Then, yun nga po, pag nagsama-sama na siya or medyo long term na, nagkakaroon na rin po ng fainting or hinihimatay na. Like yung the sudden death of a loved one, syempre, yan, kapag yung family, pag isa na sa mga minamahal natin sa buhay, mga friends, relatives, lalo na pag family mo talaga, nanay, tatay, nga wala sa buhay mo. So, pwede siyang makapag-trigger ng stress cardiomyopathy. Domestic abuse, another one. Like, yung, kunyari, sa loob ng bahay nyo, yung parents mo, binubugbog ka, or yung, pwede rin to sa mga kasambahay, usually na sa mga napapanood nating balita, sa mga domestic helper natin na nasa abroad, kadalasan sila yung mga na-abuse. Natural disaster pwede rin makakontribute kasi like yung sa fire, meron tayong, syempre, like nasunugan, merong mga makikita mo o mapapansin mo yung iba umiiyak, tapos minsan nakahawak na sa dibdib nila, nahihirapan silang huminga hanggang sa hinihimatay na. Motor vehicle accident, yan yung mga accident, pwede rin makapag-cause yan kasi mga biglaan. So, syempre, nakaka-stress yan. Fears, strong argument. Yan, pakikipagtalo sa kapartner mo, sa kaibigan, katrabaho, pwede rin. Kasi kadalasan, kapag may mga away sa karelasyon mo. Severe financial or gambling losses. Isa rin to, like kunyari, yun nga ngayong pandemic. So, madaming naapektuhan, like yung may mga small business, even yung mga malalaking businesses naapektuhan din. Nai-stress sila kasi hindi na nila alam kung paano nila mababawi yung mga naging loss nila na
nawala ng lunas or nawawalan ka ng pag-asa. So, syempre, makakapag-cause na siya ng stress sa'yo. Exhausting physical effort. Ito yung pakikipag-away physically. Suntukan, like mga ganyan, mga pambubuli. Yan, pwede yan. Surgery. Any kind of surgery kasi nakaka-stress talaga siya. Kahit sabihin natin na a minor surgery lang siya. Kasi marinig mo pa lang yung word na surgery, nakaka-stress na talaga siya. Head trauma. Ito, pwede mo siyang makuha head trauma. Like, kunyari na dulas ka, so pwedeng mabagok ng ulo mo. Or meron ka ng existing disease like epilepsy, syempre hindi mo naman alam kung kailan siya biglang susumpong. So, hindi mo may iwasan. Like, kasi na sinumpong ka ng epilepsy at nag-seizure ka na, hindi mo naman na mape-prevent yung pagkabagok or pag ano ng ulo mo sa kung saang bagay man. Public speaking, kadalasan sa mga nakakaranas kasi nito yung mga tao na introvert, yung mas gusto nila yung nasa bahay lang, ayaw nila ng mga crowded places. So yan po yung mga pwedeng maka-trigger. Extreme fright, ito po yung sobrang takot. Minsan sobrang takot sa isang tao. Like kunyari, nagka-trauma ka sa kanya, pwedeng maka-trigger din yan sa isang lugar. Or kung doon ka na sa lugar na yun, pwede rin. Sa pangyayari, yan, pwede po. Yan po yung mga triggering factor na pwedeng mag-cause sa atin ng stress cardiomyopathy. Here are the some preventions na pwede nating gawin para if ever na maramdaman mo yung mga symptoms na meron stress cardiomyopathy, at least ma-lessen or mas mabilis kang makarecover. Like stress management, we all know na yung mostly ang nakakakos talaga ng stress cardiomyopathy is the stress. Siyempre, yung mga triggering factor niya, makita naman natin, puro stress yung may dindulot nun. So, pwede mong i-divert yung thoughts mo sa mga masasayang mga nangyari sa'yo, o kaya naman, pwede ka naman na sa family mo, support system, yan, para at least meron kang mapagkukuhanan ng lakas mo. While na nandun ka sa condition na yun. Then, other one is the relaxation technique. Relaxation technique, maraming pwedeng gawin. Like, for example, pwede kang mag-meditation, pwede rin yan. Yoga, pwede kang ma-relax dyan. At the same time, yung peace of mind mo, yan, nandyan din. Pwede rin maka-help. Then, pag physical exercise naman, ito naman yung more on physical na tayo. Pwede kang pumunta sa gym, pwede rin running, walking for at least mga 30 minutes. Then, pwede rin swimming. So, kung ano yung mga gawain na pwedeng divert ng mga attention mo or pwede kang ma-relax yan. Problem solving naman, ito, isa rin sa importante kasi we have to know kung ano ba talaga yung nagkukos ng ating stress. So, like, for example, yung sa triggers natin, ano ba yung mga meron doon? Like, pwede, example natin is yung ma-discover mo na meron kang illness. Pwede kang magpa-consult sa doktor or mag-seek ng second opinion para at least mapanatag ka. Then, siyempre, sasabihin ng doktor na we have the treatment para dyan. So, mas mabuboost yung team mo na, okay, meron pa palang ibang paraan para at least ma-cure yung kung ano man yung illness na meron ako. Once na meron diagnose na meron kang broken heart syndrome, meron po tayong mga treatment. In treatment is mapapansin nyo, puro medication siya. Kasi ang broken heart syndrome is mostly nararanasan ng mga walang naman sakit sa puso. Wala kang yung pinanganak ka, normal yung heart mo, hanggang sa naging adult ka, normal yung heart mo. So nagkaka-problem lang talaga kapag may mga stressors. Number one is yung ACE inhibitor. Action nito is para mapababa yung low blood pressure by widening or dinadilate niya yung mga blood vessels natin sa heart. Then si angiotensin 2 receptor blockers or ARBs, siya naman yung almost the same sila ni ACE na parehas silang tumutulong para makalower ng blood pressure sa heart natin. Isa pa rin sa action niya is para matulungan na mag-pump yung heart, bumalik sa normal na pag-pump. Then si beta blockers, isa siyang klase din ng gamot na pwedeng makapag-lower ng blood pressure, which na binablock niya yung adrenaline gland para mag-secure ng adrenaline or epinephrine. Kasi sila yung glands na, like, alam niyo yung adrenaline rush, sila yung responsible doon. So, di ba kapag may broken heart syndrome, nandyan si panic attack, puro ka na, hindi ka na mapalagay, o yung mga ganyan. So, ang gagawin ni beta blockers, iba-block na yun. So, yun. Si diuretics naman, isa siya, tinatawag rin siyang water pills. Kasi ang action niya is eliminate yung mga excess water and salt sa katawan natin para mas makapag-pump si heart ng maayos. Si anti-anxiety medication, syempre di ba pag stress may anxiety na rin yan.
susunod, kanina may panic na rin. So si anti-anxiety, once na inom mo siya or pwede rin kasi siya na injection, papakalmahin niya yung katawan mo. Then makakatulog ka. Then mga after ilang hours, ang sleep, pagising mo, okay ka na. So yun lang naman po yung mga treatment natin. Thank you po. Thank you so much for that, Jarina. So I hope you will be able to know what are the signs and symptoms or the difference between heart attack or broken heart syndrome. It's because medyo magkaparehas lang yung symptoms nila. However, in order for us to be diagnosed and be treated properly, you still need to consult a cardiologist so that they will be able to rule out if it is just a simple heart attack ba or a serious heart problem. So moving forward, if you have any questions or clarification, you can just send us a message through a Posse Clinic team. And our next topic for next week, that would be abdominal aortic aneurysm. So if you are really interested or if you know someone that don't know this type of condition, you can just invite them and you are free to join us. So thank you for your time, guys, and have a great day. Goodbye.